Mahigit 200 pamilya ang apektado ng sunog sa Zamboanga City. Napadasal na lang ang isang residente habang nilalamon ng apoy ang mga bahay. 7 ang nagtamo ng minor injuries. Makikita rin ang isang aso na isinasalba ang kanyang mga tuta. Na-rescue rin ang isang Persian cat. Ayon sa ilang residente, may mga bata na naglaro ng lighter. Tumama sa electrical wire ang apoy nito na posibleng pinagmula ng sunog. Inaasahang masisimulan na bukas ang paghigop sa langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Pero may isa pang aabatan sa banta ng oil spill ang mga otoridad dahil isa pang oil tanker ang lumubog sa Mariveles. May report si June Veneracion. Mula sa 2 galon kada minuto, 1 litro ng langis na lang kada oras ang tumatagas mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa salvaging company, naselyuhan na ang pressure valves at high-level alarm sensor ng motor tanker. Bukas inaasahang sisimulan na ang siphoning o paghigop ng langis. 300,000 liters ang kailangan mahigop para lumutang ang Terra Nova. Pagkatapos ay hahatakin ito papuntang Pampang para doon ituloy ang siphoning. Paparating po ngayon din yung motor tanker Helena Marie, which is the sister tanker ni motor tanker Terra Nova, in which lahat po nung masasiphon natin ng mga IFOs will be brought po sa motor tanker Helena. Patuloy ang pagbuga ng water cannon sa nakikitang langis para i-disperse ito. May mga nakahanda na ring improvised oil spill boom na gawa sa balat ng nyog na pangsipsip at harang ng langis. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na langis sa baybayin ng Bataan. Pero ang mga mangingisda sa Tansa Cavite, napansin ng may langis na nakahalo sa tubig at baybayin. Kinumpirma rin ni Governor John Vic Rimulya na umabot na ang langis sa mga baybayin ng Cavite. Sa Malolos, Bulacan, may bakas na rin ang langis sa dagat. May fishing ban sa Limay, Bataan at Bulacan. Bukod sa Terra Nova, isa rin lumubog na motor tanker ang binabantayan sa Mariveles. Pinalibutan ng oil spill boom ang MT Jason Bradley. Dahil nakapagdiskarga na ito bago lumubog, 5,500 liters ng diesel na lang ang karga nito para makatakbo. Bagamat hindi sintindi ng epekto ng diesel ang industrial oil, kailangan pa ring alisin ang laman nitong diesel ayon sa Coast Guard. It will take around 2 weeks for the salvage operations to be completed for this second vessel. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng PNP sa kanyang police security detail. Sa isang open letter kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi niyang nangyari ang pagbawi matapos niyang magbitiw bilang Education Secretary. Ihambing ang State of the Nation address ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ng Anye cocaine video. Una niya, tinarget ng relief order ang mga tauhan ng PNP na kanyang pinagkakatiwalaan dahil matagal nang nagsilbing security nila ng amang si dating Pangulong Duterte. Malisyoso rin daw ang paglabas ng video nilang mag-anak sa airport habang paalis pa Germany noong Miyerkules. Kuha raw ito sa NAIA kung saan mga empleyado lamang at piling tao ang maaaring naroon. Malaking banta raw sa seguridad ang pagsasapubliko ng video ng kanyang asawa at mga menor de edad na anak. May mga operatiba rin daw ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at pilit na inaalam kung nasaan mismo ang inuupahang bahay ng bise. Tumanggi si Marbil na magpa-interview ng hinga ng reaksyon matapos dumalo sa isang pagdinig sa kamera. Hinihingan din namin ng pahayag ang Malacanang. Nagkasagutan sina dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque at ilang senador sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo. No. Excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. I was wait. asked Let me finish. to answer. Yes, you Hindi already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Hindi kayo nagreklamo kay Cassie Leong at hindi nyo siya kinasuhan. Ipinatawag si Roque matapos madawit ang pangalan niya sa sinalakay na Lucky South 99
Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Git ni Roque, hindi siya abogado ng Lucky South 99 kundi ang Whirlwind Corporation, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang isang bahay sa Tuba, Benguet. Sa naturang bahay, inaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo sa Banban, Tarlac. Ayon kay Roque, isang Chinese national na legal na nasa bansa ang umuupa sa bahay. Partner ng umuupa ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration. Gusto rin daw ni Roque na malaman kung may ebidensya na mag-uugnay sa lalaki sa Pogo sa Banban. Kung wala, ang hinala kasi ni Roque, may concerted effort na siya ang iugnay sa Pogo na kanyang itinatanggi. Suspendido agad ang first day of school sa ilang eskwela dahil sa ulan. Mahigit 800 paaralan naman sa bansa ang hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase dahil sa baha na dulot ng nagdaang bagyo at habagat. May report si Ian Cruz. Imbes na mga estudyante, mga evacuee ang gumagamit ng Potrero Elementary School sa Malabon. Sila po kasi yung mga families na na-wash out po yung mga bahay. Nakatakdang ilipat ang natitirang 9 na pamilya sa evacuation center sa Barangay Tanyong. Minamadali na rin ang paglilinis sa ilan pang binahang paaralan. Para mas mabilis at maumabot kami siyempre para po sa August 5. Delay din ng 1 linggo ang pagbubukas ng klase sa Masambong Elementary School sa Quezon City. Hindi pa kasi tapos ang paglilinis sa 15 classroom na binaha at nabalot ng putik. Nabasa rin ang learning kits at hindi na mapakinabangan ang mga papel at notebook. Sira rin ang mga TV at electric fan. Bumuhos naman ang ulan sa Ilocos Region sa pagbabalik eskwela ngayong araw. 363 public schools ang nagsuspindi ng klase. Kanselado rin ang unang araw ng klase sa ilang bayan at lungsod ng Laguna dahil sa lakas ng ulan. Kabilang ang Binyan kung saan sana mangunguna sa class opening si Education Secretary Sunny Angara. Sa buong bansa, mahigit 800 paaralan ang hindi nakapagbukas ng klase ngayong araw. May ibang nagpapatupad ng blended learning. Maaari ring mag-Saturday classes para makahabol. Kailangan pagka na-miss yung weekday, sa weekend magme-makeup. Nakipagpulong din ang kalihim sa Schools Division Office ng Rizal bago nagpunta ng Casimiro Inares Sr. Memorial National High School sa Taytay. Sa huling tala ng DepEd, mahigit 20 million na nag-enroll sa kinder hanggang senior high school. Inaasahang madaragdagan pa raw ito, lalo't pwede pa rin mag-enroll kahit simula na ng klase. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daan-daan sa mga nahuling Chinese Pogo worker, nagkapamilya na raw dito sa bansa. Ang kanilang mga anak ay tinuturing na bagong henerasyon ng mga Chinoys o Chinese Pinoy. Dahil dito, umaasa silang hindi sila pauwiin. Siguro kung may mga ganyan po na very limited reasons or very specific reasons, they would have to request po. But so far po, ang directive sa atin is they should leave the country. 20,000 foreign national ang inaasahang aalis sa bansa bago matapos ang taon, kasunod ng utos sa Pogo ban ng Pangulo. 5 taong gulang na lalaki, tinuklaw ng ahas. Kwento ng lola ng biktima, naglalaro sa sagingan ng bata at walang kabuang-muang na hinawakan ng ahas. Nagsukat na 2 mata ng bata pero naagapan nang maturokan ng anti-venom sa ospital. Ivan Merida nagbabalita para sa GMA Integrated News.